yun? Naiiwan yung ano. Naiiwan yung handling. Yung handling. Handling. Ah, handbrake. Naiiwan. Wala na yung hangin. Oo. Oo, ano? Oo, wala nga. So kapag ganyan, May silicone. Additional. Silicone oil. silicone oil, additional. Tirahin mo lang ng power spray para matanggal yung mga sebo. Kasi ako naiirita eh. Dami, no? Dami sebo. Pero at least, matunayan na natin na galing din sa belt yung ito. Sa belt, no? Tunayan na lang natin ng pwede na belt. Oo. Ngayon, yung pag-testing na sa fan blade, kung kailangan siyang dagdagan ng silicone, so paanda rin niya yung makina. Oo. Tapos, i-rep niya dito. Nakita niyo naman, wala. Wala yung hangin. Habang binibilisan, pagka nawawala, sana yun. Kakaunti na lang yung higop niya. Yung hangin, oh. So dapat, meron talagang malakas na hangin pa rin. Oo, malakas dapat yan. Malakas pa rin. Boss, ako na magpatay ng ulit. So dapat hindi pa rin talaga nawawala. Kahit i-rev mo ng i-rev, hindi pa rin mawawala dapat hangin ng fan. Oo, dapat. Dapat, habang nire-rev mo, lumalakas yung hangin. Oo, lumalakas Hindi siya dapat. humihina. Tapos, so ang kulang dyan, silicone oil. Yun lang. Silicone oil. Ayan o. May iwan sa bago. So, silicone oil tayo. Dagdag isa. Paano ba yan? Nababakla pwedeng baklasin na yan dyan, oh. Natatanggal yan. Hindi, kunin mo yung ano. Yung iba po kasi naka... Function ng 10 blades. Eh, ito ba ilang blade tong ano, fan? Ha? 8. Ah, kapag 10, mas malakas. Mas malakas ang higop niya at 12. Pagka naka-traffic ka, talagang araw. So, kahit di ka na mag-additional fan dito. Oo, usually, yung iba nga, pag naka-10 blades, pinatatanggal ko na yung ano. Yung fan, no? Kasi dagdag bigat sa alternator. Oo nga. Kasi yung auxiliary nila, yung fan, ano nila dito, dinadagdag pa, mabigat din yun eh. So, pag 10 blades, yun na yun. So, magkano ang 10 blades? Yun ang tanong nila. Ano yan, 1380 yan. 1380. Nakapag-shift na rin tayo, nakapagpadala na rin tayo sa Mindanao. Ayan. Eh, kung meron ka dyan, pwede naman eh. Eh, andito na eh. Ayan. Nabudol ako ni Doc Ed, yari. Yan natin 10 blades. Oh, ito ang 10 blades. Ayan. Nabudol ako ni Doc Ed. Oh, sige, ilagay na natin yan. Para isa na lang. Pag kinulang ang pera ko, may Gcash ka. Ayun. Oo, meron. Gcash, meron yan. Padala na lang natin yan. Alas karamihan Kasi kasi oh. dito sa akin, sa shop, saka sa chat sa akin, pagka traffic, tumataas ang tempo. Oh. Then pagka minsan, rektahan, nag-iisang daan sila, so ang bilis. Oh, yung tempo. Lalo pag siyempre, aircon pa. Based sa experience nila, so mas lumakas yung hatak, mas lumamig yung aircon nila. Mas lumamig yung aircon. So parang yung makina nila gumaan yung pakiramdam. Pakiramdam. Responsive agad. Yung pagtaas ng tempo nila, wala. Nawala. 380. 1380, 10 blades. So, ito yung papalit natin ngayon dyan. Yung pala yung 10 blades. So, para mas malakas yung hatak, mas malakas lumamig, mabilis lumamig. Ano pa yung mga advantages? Gumaan ang makina. Mas gumaan ang makina. So, usually, ito, sa ano talaga to? Radiator, no? Sorry. Radiator. First na in-introduce sa akin to nung isang customer ko na naka-deliga. So, pati siya nahirapan din maghanap nito. So, siyempre, sikretong malupit kung saan mo nakukuha, siyempre, di ba? Sikretong malupit yan. So,
So at least meron na tayo. So May so nakukuha adventure 8 blades lang. na- Oh, 8 blades lang. Halos karamihan. Karamihan naman na ano na sasakyan, 8 blades lang. Ito naman, pwede naman ito sa Pajero. Basta 4D56, Pajero, Delica, Space Gear, Hyundai Grace, Starex, Starex, DX, yan. Pwede ito. pwede yan, oh, yan. So at least hindi na ako magkakabit ng extra fan, oh, ang tawag doon? Auxiliary pa. Auxiliary fan. Kasi plano ko rin sana noon eh. Yung nga araw kasi, mahina nga araw kasi talaga yung ano, yung buga ng aircon nila kapag ganyan, mabilis uminit. So ito ang solusyon, 10 blades. Subukan natin mamaya yan. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, summer. Oh, changing of fan. Sa stock na 8 blades to 10 blades. So DIY pa rin tayo. Dito lang yan kay Doc Ed. 1,380. Medyo mahirap maghanap na itong 10 blades na to. Minsan, inabot po ng 1 week. 1 week bago dumating. Oh. O kaya 2 weeks. So dapat magpa-reserve na kayo. Reservation po talaga. Reservation talaga. Eh nagkataon lang na nandito na rin tayo. Masubukan na. Subukan na natin. Medyo inggitero tayo eh. Yung iba raw kasing kakilala ko, nagpakabit na eh. Ako, puro 10 blades po. Oh, puro 10 blades na eh. Hindi magpakabit na rin tayo. Ano? Parang mas malapad to. Mas mahaba. Compare nyo. 2, 4, 6, 8. Ano? Naman. Malaki talaga ang difference niya kung 8 to 10. Mas malaki yung... Mas mabilis yung ano niya. Buga ng hangin. Dagdag din ng isang piraso ng silicone oil. Actually, hindi ko rin talaga alam kung paano nila ginagawa itong silicone oil. Minsan sa group, nagpo-post sila, nagbabasa-basa lang ako, pero yung actual na paglagay, wala talaga eh. Kaya naisipan ko rin talaga mag-vlog eh. Gawa nga yung ganito. Hindi naman natin kailangan pagdamot yung mga nalalaman, di ba? So, syempre, may mga sikretong malupit talaga na hindi pwedeng i-share. Yung mga ganito lang. Yan. So, malalaman natin kung saan ba nilalagay ang silicone oil na yan. Syempre, ako, hindi naman tayo wala tayong alam sa mga ganito eh. Oops. Yun. Okay. Okay. Yun pala yung silicone oil. Ano ba purpose ng silicone oil? Yan. Yan na para tanong. magkaroon ng grip yung ating clutch assembly. Mm, Kung tawagin mostly sa ibang bansa, tawag nito visco fan. disco fan. Visco fan. Witsco. Visco fan. Witsco fan. Grip. Yan pala ano. Sabi nila, hindi raw pwedeng lumagpas ng 3. Dapat 2 lang. Hindi sa 2 lang. Ang required talaga nito, ano kasi ito eh, by ml kasi yan. Oo. So makikita mo dyan, ito 16 ml. 16 ml. Ang capacity lang nito, pwede mong ilagay hanggang 48 to 55 ml. ml lang. Okay. Hanggang doon lang. Yung pinakamarami niya. So ito, lalagyan natin siya ng mga at least 3 lang. 3. Kasi kanya-kanya kasi sila ng diameter at ng capacity. Mm. So yung pinakamaraming nalagyan namin, opo, yung sa Montero, no? Montero. Pinakamarami. 8.5. 77 ml. 77 ml. Dami. Ito, 32 lang ang lalagay natin dito. 32 to 48 lang ang lalagay natin. 32 to 48 ml. Sa adventure Yun. Hindi natin ano yan, hindi yung paramihan ng Oo. hindi ganun. May sukat, May sukat pala talaga, oo. Kasi nababasa ko, wag 3 kasi ano na yan, sobra na, dapat 2 lang daw.
Ma'am, So, dalawa pa may, po. may sukat pala talaga. Opo. So, pwede siya magtatlo kasi may sukat siya. Hindi pwedeng sobrang puno. Mm. Kasi pag uminit yan, mag-expand din yung silicone. Ah. So, magbibigay pa rin tayo ng space para Space, sa expansion niya. Expansion pala. Puno pa yan. Ito lang yung so, okay na to, 30 ko lang. Okay na yan. Okay na yan, kahit hindi na mapuno yan. Yan ang pinaka-space niya. Kasi nag-expand siya eh, no? So, yan ang kulay ng silicone oil kapag, ano yun? Malapit na. Kapag umiinit na, ano? Naluluto siya. Pag sa sobra naman kasi ang silicone oil, lalabas doon sa shop seal, sa likod niya. Mm. So, masisira na ngayon yan. Ah, yun ang sisirain niya. Yun masisirain yung shop seal. Shock seal. Mabuti nang may alam. Yan, ang daming bago na naman tayong natutunan kay Doc Ed. Yun o. 10 blades oh. So, ano din ang yung 12. Kanina hindi ko alam kung ano pinag-usapan yung 10 blades eh. 12 saka yung thread locker. Kapag na-vibrate, nag-vibrate na lang masyado, ano? Sige. Pag hindi na ako komportable dun sa ano ng ano, makina niya. Masyado nang ma-vibrate. So, wag po natin tipirin yung pagpapa-tuning ng makina. Napaka-importante. Alagaan natin ang makina. So, yung iba, makikita natin, ito, tumpakal niya, yung kabitan ng bolt niya. Bolt. Ito, nasa gitna. Mm. Ito, nasa ibabaw. Oo So, nga. kailangan natin maglagay ng spacer. Ah, spacer. Yung nut na lang, para pantay-pantay. Mm. Lagay dito, tag-iisang butas. So, kailangan mo rin di syempre yung sentro. Ah, okay. So, spacer, kailangan. Ano yan, Doc? Thread locker. Thread locker yan. Para pang-lock, no? May kumigpit. Parang magandang grip. Yan, thread locker. So, marami talaga mga liquid-liquid na nalagay sa mga tornilyo. So, yung iba, syempre, nakita nila to, at sila na lang din gumawa, DIY nila, di ba? Pero si Doc Ed talaga yung master ng DIY. I-share din natin yung mga knowledge na yan. Pero yung 10 blades, medyo mahirap maghanap niyan. Kung gusto niyo magpa-ship, kontakin niyo na si Doc Ed. I-post natin dito sa vlog ko yung ano niya. Yung group niya. Facebook. Pupost ko rin. Oo. Oh, yun. Sige, post natin. Paalam muna tayo. Baka masyadong private person to eh, di ba? So, pwede daw, pwede.
saktong higpit lang, baka malustred. Andahan lang yan. Kakabit na natin ngayon 10 blades. Nakakaligtaan. Oh, minsan kasi talaga, ano, kaya minsan, yan ang importante kasi yung tornilyo na yan eh. Oy. Kaya minsan talaga lagi kong nire-remind, oh, yung tornilyo ha, pakibilang kung ilan yung nakabit. Kung kumpleto ba. Tsaka medyo higpitan. Lalo na dito sa ano, kapag nang sa gulong. Oo. Pag sa gulong, wag yung sobrang higpit, saktong higpit lang. Kasi kapag ikaw naputulan ng stud, Hirap na. mahirap. At saka dapat kapag nagpalit ka ng stud na naputol na yon, yung urig yung ipalit mo. Yung urig talaga kasi kapag mga mahinang klase, mapuputulan ka rin nun. Hirap din pala yun ni kabit ha. Sa looban pala yan. Mas madaling tumibas pagka ganyan na yung Oo nga, spacer na eh no? lalagyan. Hindi, ano rin. Lalagyan mo ng jumper yung starter mo para maikot yung crankshaft. Ah, Meron kasi yung iba, ang ginagawa, kukuha na sa ratchet. ah. So, lalagyan pa nila ng ratchet yung sigunyan. Paikutin. So ito, starter. Oh, lalagyan na natin sa starter. So, Sa ignition niya sa solenoid. Ah, solenoid. Solenoid. Ah, doon sa baba. Para hindi mahirapan. Hindi na mahirapan no. Ikot-ikot na lang sa ano, baterya. Click-click na lang. Kung ano, hirami yung ratchet pa. Mano-mano. So ito yung tawag dito. Jumper. Jumper. Nakakabit sa Ignition. ignition. Doon mismo sa may solenoid. Ignition, solenoid. Yun. Doon sa baba. Tapos i-click na lang dito sa baterya para hindi na mahirapang umikot-ikot. Yan, hinigpitan na. 10 blades. Ayos. So may tamang higpit rin ba yan kapag ano? O sakto lang? Meron untight lang. Kung alam mo yung pinakamahigpit na yan, makatansya na kagad ng kamay. Oo, saktong ano lang. Kasi hindi lang siya basta-basta maglulus sa katagalan ng ikot ng ikot. Balik na sa ignition. 10 seconds later. Start na natin.
Pakinggan natin yung 10 blades. Testing natin. Hangin ah. So kanina yung ano na yun, sa silicone oil talaga. Tapos ito, syempre mas lumakas yung hangin niya, gawa anong yung fan niya 10 blades na. Kanina kasi walang hangin eh. Kapag nire-rev kanina walang hangin. So yung problema nun silicone oil. Dinagdagan na tapos pinalitan natin ng fan ng 10 blades. Lakas na ng hangin. Kaya siya, makitang-kita yung electrical tape mo rito. Ihigop niya. Saan? Ah, ito ba yun? Oh, yan. Sige. Yan. Oo nga. Yan, kitang-kita yung electrical tape. Grabe. Lakas umigop. Oo, aabot hanggang dun eh. Oh. Sige. Yan, kapag walang higop yung ano nyo, yung fan nyo, silicone oil ang problema niyan. So 10 blades na, pinalitan ng 10 blades kaya mas lumakas yung hangin. Ayos. Smooth na. Wala na rin yung ingay, no? Nawala yung ingay. Smooth na. I-replace ko na lang yan. Fan blade mo, dumudulas. Oo, fan blade. Oo, kasi medyo yun eh. So yan, alam nyo na kung paano i-DIY. Siyempre, kung hindi kayo sigurado sa gagawin yung DIY, hindi kayo sa trusted mechanic nyo. Ako, kahit sabi natin alam ko mag-DIY, siyempre, para mas sigurado, pagawa na natin sa mga master. Sa mga mas nakakaalam talaga sa makina. Importante yung safety natin. Ayos, lakas. Yan ang 10 blade. Mas malaki to, no? Parehas lang. Yung blade lang. So parehas yung diameter, parehas yung sukat. Yung blade lang talaga, nadagdagan lang dalawa. So hindi mo na kailangan mag extra auxiliary fan na ilalagay dito. So yan na, 10 blades is enough. Yan. Okay, baba mo na. Libot naman tayo. Oo. Kita